Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 36 na minuto. Makalipas po ang ika-4 ng umaga. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-12 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Tayo po'y sabay na mapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning, Bernard. Good morning po sa ating mga kasambahay. Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Good news po para sa mga motorista. Ipatutupad po ngayong araw ng mga kumpanya ng langis ang big time rollback sa presyo ng diesel at kerosene simula ngayong Martes, May 12. Batay po sa anunsyo ng Department of Energy o DOE, aabot ng 9 pesos and 57 centavos ang bawas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 13 pesos and 30 centavos per liter naman ang tapyas sa presyo ng kerosene. Samantala, magkakaroon naman ng 47 centavos per liter na dagdag sa presyo ng gasolina. Tumaas din ng 1 peso and 22 centavos ang presyo ng kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Samantala, kinumpirma naman ng DOE na nasa 50 araw ang average na supply ng mga produktong petrolyo sa Pilipinas. Para sa diesel, umaabot pa ng 48 days ang supply ng bansa, habang 53 days naman ang supply para sa gasolina. Hataw Balita ngayon. Malaki-laking bawas ito, Bernard. Ano? Oo. 9 pesos. So, Halos 10 pesos na kada litro ng diesel. so malapit nang umabot doon sa normal bago sumapit yung gera sa Middle East. Oo, sabi nga nila, konting iri pa. Ayan. Kasi bago nasa 55, sa ngayon, so, nag-average ng 80 plus o 70 plus ngayon per liter ang diesel. So malaki na yung binaba. Sa kabila niya na meron pa rin tension, di ba? Hindi pa naman tapos yung gulo dyan sa gitnang silangan. At least hindi na ganun katindi yung tensyon at nakikita naman na merong patuloy na pag-uusap pagdating sa usapang pangkapayapaan. Kasi yung halos 10 pesos na yan, ang katumbas niyan sa mga ordinaryong jeepney, 30 liters eh. So halos 300 pesos yung matitipid nila ngayon o madadagdag sa kanilang arawang kita ngayon. Ayun. Ng isang tradisyonal na jeepney. Pero sa gasolina, medyo hindi pa gano'n nakakabawi masyado. Oh, hindi pa. Ang laki pa eh. Meron pang may dagdag pa ang gasolina eh. Buti na lang medyo maliit lang. At least nakikita po natin merong improvement dito sa presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, binisita kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang The Medical City sa Ortigas, Pasig. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang implementasyon ng expanded benefits ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kabilang na dito ang expanded maternity care package at outpatient emergency care benefits. Tiningnan rin ni Pangulong Marcos ang urgent at non-urgent care na areas kung saan nakipag-usap pa siya sa ilang mga pasyente at pamilya na naghihintay. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pagpapatupad ng mahigpit na border screening ng Department of Health Bureau of Quarantine sa mga airport at pantalan sa bansa bilang pag-iingat laban sa posibleng pagpasok ng hantavirus. Magkatuwang sa mahigpit na monitoring ang mga taga-DOH kasama ang BOQ, gayon din ang Research Institute for Tropical Medicine o RITM upang mapigilan ang posibilidad na makapasok sa bansa ang isang taong maaaring infected ng hantavirus. Patuloy ring nakasubaybay ang mga otoridad ng Pilipinas sa sitwasyon ng 38 mga Pilipino na sakay ng MV Hondius na isa sa ilalim sa quarantine sa The Netherlands. Hataw Balita ngayon. Naglunsad ang pamahalaang lungsod ng tagig ng 2 linggong flu vaccination drive para sa mga senior citizen bilang paghahanda sa flu season. Libre ang bakuna hanggang May 22 maliban kung tuwing weekend at may nakatalagang vaccination area sa bawat barangay.
Ayon kay Taguig Mayor Lani Cayetano, layunin ng programa na maiwasan ang pagtaas ng kaso ng pneumonia at pagkamatay ng mga nakatatanda mula Hunyo hanggang Hulyo. Target ng lungsod na mabakunahan ng mahigit 120,000 registered senior citizens laban sa trangkaso. Hataw Balita ngayon. Ayan, samantalahin na po natin ang ating mga lolo at lola dyan sa may Taguig area. Siguro maging sa ibang local government units, meron din pong ganitong kampanya patungkol dito sa pneumonia. Kasi alam mo, Sherwin, yung mga ganitong sakit, karaniwan to sa matatanda eh. Lalo na pagka ganitong magpapalit yung panahon, pagpapasok na tagulan. Pag malamig na panahon, pag gawing bear months na sinasabi, yan ang madalas na sakit ng matatanda eh. Yung nga lang, dapat yung pagsasagawaan nila ng bakuna doon sa medyo malamig. At hindi kasi ng init Ay, ng oo. panahon ngayon. Grabe init. Siguro naman doon gaganapin sa may konsiderasyon pagdating doon sa ating mga matatanda. Kasi baka naman bago mabakunahan ma-high blood itong mga to. Oo, tsaka isa pang yung mga nababalitaan tayo, mga na-heat stroke ngayon eh. Grabe naman kasi nag-init kahapon. Kaya nga sabi ko, bilib ako doon sa mga yung nagmumotor, yung motorcycle taxi. Kasi sinubukan ko. Mainit. Pagka tumatakbo ka, ramdam mo. Pero pag nahinto ka sa sa mga traffic lights, nako, ramdam mo init. Napakainit. Sige. Samantala, pinalalakas po ng Department of Education ang Mental Health Protection System para sa mga mag-aaral. Kahapon isinagawa ang rollout ng Learners Tele-Safe Contact Center Helpline na direktang nakaugnay sa National Center for Mental Health o NCMH. Samantala, iniulat rin ang kagawaran ng planong hiring sa mga licensed guidance counselor associates para tugunan ang kakulangan ng guidance counselors sa mga paaralan. May humahataw na balita si Mia Alonso. Isa sa mga pinalalakas na hakbang ng Department of Education o DepEd kaugnay ng pagpapatupad ng school-based mental health program ay ang planong pag-hire ng mga guidance counselor associates bilang dagdag na suporta sa kakulangan ng mga guidance counselor sa mga paaralan sa buong bansa. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, layunin ng hakbang na mapalawak ang access ng mga mag-aaral sa counseling at mental health support sa mga eskwelahan. Paliwanag ni Secretary Angara, plano nilang i-hire ang may sapat na kaalaman at pagsasanay sa counseling, kabilang na ang may mga background sa psychology, behavioral science at iba pang kaugnay na larangan upang maging karagdagang support personnel sa mga paaralan. Well, medyo na-control na siya this year, pero over the past few years, definitely tumaas siya. Kaya nakikita natin very common na. And pati yung teachers natin, minsan apektado din eh. So, we're trying to partner with as many people as we can. At panawagan rin ng Presidente ito na ito yung part ng pag-aaruga natin, pag-aalaga sa ating mga teachers, mga learners, school communities. Bukod dito, nagsagawa rin ng nationwide rollout ang DepEd ng Learners Tele-Safe Contact Center Helpline na may direktang koneksyon sa National Center for Mental Health bilang bahagi ng pagpapalawak ng mental health at protection services para sa mga mag-aaral. Ayon sa DepEd, ang mga Learner Rights and Protection Officer ang nagsasagawa ng initial assessment at gabay habang ikino-coordinate ang kaso sa mga kinauukulang ahensya para sa agarang aksyon, gaya na lamang ng bullying, pang-aabuso at iba pang mental health-related concerns ng mga estudyante. So sana wag mabahala yung ating mga learners na may makakausap sila at laging handa ang ating schools dito sa Valenzuela. At saka yung hotline is really if you're at home, di ba? Walang pasukan, maaaring hindi sa school day or gabi na, tapos may anxiety attack ang bata, pwede siya tumawag doon. Ideally, real time talaga yung response. So, Maaaring makipag-ugnayan ang mga mag-aaral at magulang sa Learners Tele-Safe Contact Center Helpline sa pamamagitan ng numerong 33733 o sa numero ng DepEd na 0945-1759777. Maaari ring mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph para saan nila'y mas mabilis na pag-asiste at pakikipag-ugnayan sa mga eksperto ng National Center for Mental Health para sa agarang suporta at intervention. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon.
Ayan, kailangan talaga ng ating mga mag-aaral. Maganda yung ano na to na sinusulong ni DepEd Secretary Sani Angara na magkaroon ng guidance counselor, madagdagan, maparami yung mga guidance counselor dito sa ating mga bansa. Lalo na ngayon, iba kasi nga yung panahon ngayon no? Yung issue ng bullying kumpara nung panahon natin. Oo. Noon parang wala namang masyadong ganung kaso eh. Saka yung mga kabataan noon, hindi naman sa ano, no, pero iba talaga. Noon pagka tinitigan lang ng teacher, kaya sinita, ganun lang. Behave na eh. Eh ngayon, iba ang mga kabataan ngayon. Meron sinasabi doon na parang epekto rin yata yan ng ang mga kabataan nga kasi ngayon parang masyadong focus ngayon sa gadget, sa social media, yung mga napapanood. Kasi malaking influence yun sa ugali ng nabuksan kasi sila sa ibang mundo eh. Iba yung mundo ng social media. Pag nakapasok ka doon, bukas ka sa lahat ng sa lahat ng impluwensya, ng mga iba't ibang mga bababasa mo. At ang access mo hindi lang sa mga kultura o kumbaga mga bagay sa Pilipinas eh. Buong bansa eh. Kaya na-impluwensya yung ugali ng mga kabataan. Doon sa mga napapanood nila, lalo na. Kaya maganda po yung sinusulong na iyon ng ating government, ng DepEd. At sana nga maging epektibo po yan dahil maganda ang may tutulong nito sa ating mga kabataan. Pero itong susunod na balita ay hindi po maganda. Ang sabi po ng ating reporter dahil hindi po naging maganda yung resulta ng water sampling sa palibot ng Navotas Sanitary Landfill. Ito ang nahiyag ng Department of Environment and Natural Resources sa gitna ng mga abiso ng paglabag na na-issue ng ahensya laban sa dating operator nito. Si Asher Cadapan Jr. humahataw. Isinailalim sa pagsusuri ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang tubig sa palibot ng Navotas Sanitary Landfill. Ito ay matapos matuklasan ng ahensya na may mga kapabayaan ang dating operator ng tambakan ng basura nang matapos ang operasyon nito noong nakaraang taon. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Acuna, tiningnan nila ang kalidad ng tubig, pangunahin na ang total suspended solids at biochemical oxygen demand o BOD. Well, the sampling results were not good, which is why they were issued a notice of violation in terms of the violation of the Clean Water Act. Mataas ang readings of certain parameters. So, the operator, I was told, submitted a position paper after the notice of violation, which is being evaluated now. Kaugnay nito, sinabi ni Secretary Cuna na marami ng notices of violation na na-issue sila laban sa dating operator ng Navotas Landfill. Kabilang na dito ang paglabag sa Clean Water Act at Presidential Decree No. 1568 at Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa kabila nito, hindi pa matiyak ng kalihim kung ano at gaano kalawak ang epekto nito sa marine life sa palibot ng landfill. But siyempre, pagka hindi maganda yung water quality, consequently, hindi maganda for marine life. Tiniyak naman ng DENR na nakikipag-ugnayan ng kanilang regional office sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kaugnay ng naturang issue. Bagaman naapula na ang sunog sa Navotas Landfill, patuloy naman ang rehabilitasyon na ipinatutupad sa lugar upang mapigilan ang lalo pang pinsala na maaaring idulot nito. Asher Cadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Nag-viral ang video ng isang pulis sa Malolos matapos itong makitang nananakal at nanununtok sa kanyang karelasyon habang nagtatalo ang dalawa. Napag-alamang ang lalaki sa video ay isang police corporal na nakatalaga bilang patroller sa Malolos PNP at nangyari umanong insidente noong March 12. Ayon sa investigasyon, selos umano ang ugat ng away matapos patayin ng pulis ang locator ng kanyang cellphone at hindi sumagot sa mga tawag ng babae. Sinabi rin ng mga otoridad na hindi ito ang unang beses na umano'y na nakitang naturang pulis dahil may nauna na ring insidente noong June 2025. Bunsod dito, inalis na sa pwesto ang pulis, dinisarmahan at inilagay sa Personnel Holding and Accounting Unit ng Philippine National Police sa Bulacan. Naghahanda na rin ang Malolos PNP ng kaso na isasampa sa pulis dahil sa paglabag sa Republic Act No. 9262 habang tiniyak ng mga otoridad ang seguridad ng biktima at kanyang pamilya.
Kinukundi na po ng Philippine National Police ang anumang uri ng pananakit, lalo na po sa kababaihan. So sabi nga po, nakipag-usap po ng ating GPNP sa ating pong Bisaya sa Napolcom na ito po ay madaling iimbestigahan administratively at criminal kakasuhan po din sa individual para po matanggal siya sa service at matanggal yung kanyang mga pribileyo bilang isang miyembro ng Philippine National Police. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapunuan, 2 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, 5:02 a.m. at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Muling nagbabala ang Philippine Space Agency hinggil sa debris mula sa Long March 7 rocket na inilansan ng China mula sa Wengchan, Hainan, bandang alas 8 ng umaga kahapon oras sa Pilipinas. Ayon sa PhilSA, maaaring bumagsak ang debris mula sa naturang rocket launch sa may karagatang sakop ng Bajo de Masinloc, Cabra Island, Occidental Mindoro at sa Busuanga, Palawan. Ipinaliwanag naman ng ahensya na hindi naasahang tatama o mahuhulog sa kalupaan o sa mga matataong lugar ang mga bahagi ng nasabing China rocket launch. Paalala nito agad na ipagbigay alam sa mga lokal na otoridad sakaling may makita na kahina-hinalang debris sa mga nabanggit na lugar. Hataw Balita ngayon. Ipinasara ng mga operatiba ng Department of Migrant Workers Protection Bureau sa pakikipagtulungan ng Manila Police District at National Bureau of Investigation ang isang manpower agency sa Maynila dahil sa umano'y illegal recruitment. Batay sa investigasyon ng DMW, sinasabing nanghihikayat ang Polaris Manpower and Documentation Services ng mga Pilipinong manggagawa sa pamamagitan ng pekeng government-to-government hiring scheme. Nadiskubre na nag-ooperate ang nasabing manpower agency nang walang kaukulang lisensya mula sa DMW. Sinasabing nag-aalok ito ng trabaho bilang hotel workers, production operators, packers o cleaners sa mga bansa gaya ng Taiwan, Canada, Finland at New Zealand. Nangangako umano ang mga ito ng sweldo nga abot sa 170,000 hanggang 210,000 pesos, kapalitang 260,000 pesos na bayad para sa documentation at visa processing fees. Muling nilinaw ng DMW na ang mga lehitimong government-to-government hiring programs ay hindi nangangailangan ng partisipasyon ng ibang private agencies o third parties para sa processing ng deployment ng OFWs. Hataw Balita ngayon. Dumating na sa Eindhoven, Netherlands ang 4 na Pilipinong crew members ng MV Hondius matapos ilikas mula Tenerife sa Canary Island ng Spain sa tulong ng Dutch government. Ayon sa Philippine Embassy sa The Hague, sasailalim ang mga ito sa 6 na linggong quarantine alinsunod sa health protocols ng World Health Organization. Naglaan na rin ng quarantine facilities ang Netherlands government para sa mga Pilipinong tripulante habang mahigpit silang minomonitor ng Embahada at Migrant Workers Office sa Berlin. Inaasahan namang ililikas ngayong Lunes ang ikalawang batch na binubuo ng 17 pang crew members mula Tenerife patungong Netherlands. Samantala, ang natitirang deck at engine crew ay maglalayag muna sa kanilang barko papuntang Rotterdam bago sila sumailalim sa 6 na linggong quarantine. Pagkatapos ng quarantine, ihahanda naman ng Philippine Local Manning Agency ang repatriation flight ng mga crew members pabalik ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Ayan, at least yung mga kababayan po natin ay nasakay nitong MV Hondius, ano? Kung yung cruise ship na kung saan nga po meron ng 3 namatay dahil sa hantavirus. So nauna itong 4 na kung di ako nagkakamali, sila yung mga stewardess. Yung 4, sila yung unang mag-quarantine. Susundan po ito nung 20 kung di ako nagkakamali kasi ito ay 24 na stewardess. Tapos merong natitira na mga, sila ay yung crew member, yun namang mga engine, naka-assign sa engine. Ayun, magandang balita lang doon
At least na ano sila, naagapan at hindi na kagaya nung una. Oo. Na masyadong naapektuhan nga nitong virus. Saka nito, nasa ano sila, kabuuan alam ko nasa 38 sila 38 Filipino crew member nitong MV Onjus. At least sila ay nasa maayos na kalagayan pagtitiyak ng DMW. Sige. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula naman sa Maryland, USA. Global News. Good morning sa iyo, amigo Sherwin, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Narito ang ating mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagpositibo sa hantavirus ang 2 pasahero ng MV Onjus matapos silang ma-evacuate mula sa cruise ship na nakadaong sa Tenerife sa Canary Islands. Kinilala ang mga ito na isang American at isang French national na kasalukuyang nasa kani-kanilang bansa para sa isolation at monitoring. Sa kabila nito, sinabi ng United States na hindi kailangang isailalim sa mahigpit na quarantine ng lahat ng kanilang mamamayang lulan ng barko, habang nagbabala naman ang World Health Organization o WHO sa posibleng panganib ng mas maluwag na patakaran. Mahataw na balita si Jack De Ocampo. Kasunod ng matagumpay na pag-evacuate sa mga pasahero at crew ng MV Hondius mula sa Tenerife, kinumpirma ng mga otoridad na 2 pasahero pa ang nagpositibo sa hantavirus. Isa sa mga nagpositibo ay ang American national na dinala sa Estados Unidos, habang ang isa naman ay isang French woman na kasalukuyang naka-isolate sa Paris. Ayon sa French Health Minister, lumalala ang kalagayan ng French national habang patuloy ang contact tracing sa 22 individual na nakasalamuha nito. Samantala, inihayag ng US Health Department na may isa pang American passenger ang nakaranas ng mild symptoms. Ang 2 American passenger ay inilipad pa uwi gamit ang mga biocontainment units bilang pag-iingat. As you know, French authorities has confirmed a passenger with symptoms and positive PCR, and American authorities have confirmed 1 passenger with symptoms and another with low positive PCR. Sa kabila nito, sinabi ng United States Center for Disease Control and Prevention o CDC na hindi kailangang agad i-quarantine ang lahat ng American passengers. Ayon kay Acting CDC Director Dr. J. Batacaria, dadaan muna sa risk assessment ang mga pasahero depende kung nakasalamuha nila ang mga may sintomas ng sakit. Giit niya, hindi dapat ikumpara ang hantavirus sa COVID-19 dahil bihira lamang ang human-to-human transmission nito. Ngunit nagbabala naman ang World Health Organization o WHO na posibleng may panganib ang mas maluwag na quarantine policy ng United States. Patuloy pa rin inirekomenda ng WHO ang 42-day quarantine para sa mga pasaherong nakasakay sa MV Hondius. Que aparezcan positivos es parte del desarrollo de la propia enfermedad o de la propia infección. Estamos hablando de un buque que lleva muchas semanas que han estado en contacto con muchas personas, algunas han fallecido y algunas han dado positivo, y por eso vamos a tener a las personas en cuarentena 42 días como se prevé. Sa pinakahuling update ng WHO, umaabot na sa 7 kumpirmadong kaso ng hantavirus ang naiuugnay sa MV Hondius, habang may 2 pang pinaghihinala ang kaso. 3 pasahero na rin ang nasawi kaugnay ng outbreak, kabilang ang 2 kumpirmadong nagpositibo sa virus. Ayon sa WHO, posibleng nagmula sa Andes strain ang hantavirus sa South America bago kumalat sa ilang pasahero ng cruise ship. Con la Organización Mundial de la Salud y con todos los organismos y las autoridades sanitarias. Hubo una serie de pruebas que se hicieron en Cabo Verde a personas que previsiblemente algunas tenían síntomas, y el resto del protocolo lo que indicaba era que las personas, una vez que llegaran aquí, en sus países, en función de sus propios protocolos, se hicieran las pruebas pertinentes.
Karaniwang nakukuha ang hantavirus mula sa mga rodent, ngunit posible rin ang human-to-human transmission ng ilang uri nito. Kabilang sa mga sintomas ng sakit ang lagnat, matinding pagkapagod, pananakit ng kalamnan, pagsusuka, pagatae at hirap sa paghinga. We are prepared to respond to all the scenarios, to all the cases, and if the cases appears, we will make all the protocols and assess all the people, no? But I think that we have to ensure that all the protocols will be assessed in all the countries to monitoring all the persons, all the people. Mahigit 70 pasahero ng MV Hondius ang patuloy na ini-evacuate sa kanilang mga bansa habang nagpapatuloy ang repatriation efforts. Ayon sa mga opisyal sa Spain, 54 na pasahero at crew pa ang nasa barko, kabilang ang 4 na Australians, isang New Zealander at isang Briton. Nakatakdang tumungo sa the Netherlands ang ilang pasahero habang iba naman ay dadalhin sa kanilang mga bansa para sa isolation at observation. I think for Australian, one New Zealand, one British, and the other one are the other are crew. Only 6 passengers, and the other one are crew. And I think that the nationality of the crew is very varied. Patuloy namang binabantayan ng mga health authorities sa iba't ibang bansa ang mga pasahero at crew habang sinisikap na mapigilan ang posibleng pagkalat ng virus. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Quarantine ang 4 na Australian citizens, isang Australian permanent resident at isang New Zealand citizen na pasahero ng MV Hondius pagdating nila sa Perth, Western Australia mula sa Canary Islands. Paglapag sa Royal Australian Air Force o RAAF Base Pearce, agad na dadalhin ang mga pasahero sa Bullsbrook Quarantine Center na itinayo noong panahon ng COVID-19 pandemic. May hataw na balita si Danny Villeva. Itatala ang hantavirus bilang isang human disease sa ilalim ng Australia's Biosecurity Act bago dumating ang mga pasahero ng MV Hondius sa Perth. Layunin nito na magkaroon ng iisang quarantine response sa buong bansa at hindi magkakaibang patakaran sa bawat estado. Pagdating sa RAAF Base Pearce, agad na ililipat ang 6 na pasahero sa kalapit na Bullsbrook Quarantine Facility. Ang pasilidad ay isa sa mga Centers for National Resilience na itinayo ng Australian government noong panahon ng COVID-19 pandemic. And those 6 people will be transferred immediately to that quarantine facility directly next door to the RAAF base. Mananatili ang mga pasahero sa quarantine facility sa loob ng paunang 3 linggo. Pagkatapos nito, muling pag-uusapan ng mga health officials ang mga susunod na hakbang dahil umaabot sa 42 araw ang posibleng incubation period ng hantavirus. Ayon sa mga otoridad, mahalaga ang mahigpit na pagmamatyag dahil may mga naitalang human-to-human transmission sa loob ng cruise ship. Sa 8 naiulat na kaso, 3 na ang kumpirmadong nasawi. This period of 3 weeks quarantine will obviously only cover part of the 42-day quarantine period or potential incubation period that is understood to be relevant to this particular virus. Ayon naman sa federal government, nakipag-ugnayan na ito sa mga opisyal ng Western Australia, New South Wales at Queensland dahil residente ng mga estadong ito ang mga pasahero. Sinabi naman ni Western Australia Premier Roger Cook na nakahanda ang kanilang mga public health team para tumulong sa operasyon. Tiwala rin siya na maayos na mapapamahalaan ng federal government ang sitwasyon. As we move into that 3-week period, we'll be seeking further advice from the Chief Health Officers through the AHPC about what arrangements should take place beyond that initial 3 weeks. Samantala, tiniyak naman ng Australian Medical Association Western Australia na walang dapat ikabahala sa ngayon ang publiko. Ayon naman kay Dr. Kyle Holt,
Hindi madaling maipasa ang hantavirus kumpara sa COVID-19 dahil kailangan ng very close contact bago ito maihawa. Patuloy namang binabantayan ng mga health authorities ang kalagayan ng mga pasahero habang isinasagawa ang mga hakbang upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng virus sa komunidad. Danny De Lierva, humahataw sa balita ngayon. Hindi tinanggap ni US President Donald Trump ang sagot ng Iran sa peace proposal ng Estados Unidos para tapusin ang digmaan sa gitnang silangan. Dahil dito, pinangambahang muling sumiklab ang kaguluhan sa rehiyon kasunod ng patuloy na pagpapalitan ng banta ng magkabilang panig at nagpapatuloy na tensyon sa Strait of Hormuz. Narito ang hataw na balita. Tinawag ni US President Donald Trump na totally unacceptable ang tugon ng Iran sa pinakahuling proposal ng Washington para tapusin ang digmaan sa gitnang silangan. Ayon sa mga ulat, ipinadala ng Iran ang kanilang counter-proposal sa pamamagitan ng Pakistan na nagsisilbing mediator ng dalawang panig. Kabilang sa mga hinihiling ng Tehran ang agarang pagtatapos ng digmaan sa lahat, pagtigil ng US naval blockade sa mga daungan ng Iran, pag-aalis ng mga sanctions at garantiya na wala ng panibagong pag-atake laban sa kanila. Hiniling din ng Iran ang pagkilala sa kanilang soberanya sa Strait of Hormuz at kompensasyon sa mga nasirang dulot ng digmaan. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده. من قضاوت رو به شما و مردممون واگذار میکنم که آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران، اونچه که تحت عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتند، مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سالهاست به ناحق به خاطر فشار آمریکا در بانک‌های خارجی محبوس شده، آیا اینها مطالبه زیاده خواهانه است؟ پیشنهاد ما برای این که در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره آیا مطالبه زیاده خواهانه است؟ Dahil sa patuloy na hindi pagkakasundo ng dalawang panig, patuloy na nalalagay sa alanganin ng gitnang silangan. Pinangangambahan ang muling pagsiklab ng tensyon sa rehiyon, kasunod na rin ng mga nakaraang pag-atake sa United Arab Emirates, gayon din sa Kuwait. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance." Samantala, giit naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang digmaan hanggat hindi naalis ang mga stockpile ng enriched uranium at mga nuclear facility ng Iran. Ayon sa mga ulat, kabilang sa hinihiling ng United States ang pagtigil ng Iran sa nuclear enrichment kapalit ng pagluwag ng sanctions at pagbabalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. But very simply, when they say, does he have a plan? Yeah, I have a plan. The plan is very simple. You know, in war you have to change, you have to be flexible, you have a lot of plans, but you have to do different plans in different days, but I have a great plan. But the plan is they cannot have a nuclear weapon, and they didn't say that in their letter. Gayunman, nananatili ang paninindigan ng Iran na hindi nila isusuko ang kanilang mga karapatan kabilang ang uranium enrichment. Ayon sa Iran, makatarungan ang kanilang isinumiting proposal. Sinabi ng Iranian Foreign Ministry na hindi lamang para sa interes ng Iran ang kanilang mga kahilingan, kundi para rin sa katatagan at seguridad ng buong rehiyon. آیا مطالبه غیر مسئولانه است؟ بنابراین هر آنچه که ما در متنمون پیشنهاد کردیم خواسته های معقول، مسئولانه و پیشنهادهای سخاوتمندانه بود، نه فقط برای منافع ملی ایران بلکه برای خیر و ثبات و امنیت کل منطقه و جهان. در نظر داشته باشیم که اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در این 70-80 روز موجب اخلال در آزادی دریانوردی شده، در
Patuloy rin ang girian sa usapin ng maritime security sa Strait of Hormuz. Binatikos ng Iran ang tinatawag nitong maritime piracy laban sa kanilang mga barko habang patuloy namang ipinapatupad ng Estados Unidos ang pagharang sa mga daungan ng Iran. آبهای آزاد به کشتی‌های ایرانی تعرض صورت گرفته. همه این موارد قرار بود که در چارچوب این بسته پیشنهادی مورد بحث و تصمیم گیری قرار بگیره. Dahil sa lumalalang tensyon, muling sumipa ang presyo ng langis sa world market. Umaabot sa higit 4% ang itinaas ng Brent crude matapos tuluyang i-reject ni Trump ang proposal ng Iran habang nananatili ring bahagyang sarado ang Strait of Hormuz. Nagbabala ang mga energy experts na posibleng magtagal hanggang 2027 ang epekto ng krisis sa global energy supply kung magpapatuloy ang pagharang sa strait. Sa kabila ng palitan ng pahayag, sinabi naman ni Trump na itutuloy pa rin niya ang diplomatikong pakikipag-usap sa Iran. Ayon sa kanya, handa rin siya makipagnegosasyon hanggang makabuo ng pangmatagalang kasunduan. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure. But there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. Nakatutok ang buong mundo sa mga susunod na hakbang ng Estados Unidos, Iran at Israel habang patuloy na nangangamba ang mga bansa sa posibleng muling pagsiklab ng malawakang digmaan sa gitnang silangan. James Bonduyan, humahataw sa balita ngayon. Si US President Donald Trump upang makipagpulong or makatakdang makipagpulong kay Chinese leader Xi Jinping. Layunin ng pagbisita ng napalakasin ang ugnayan sa ekonomiya at subukang mapanatili ang umiiral na trade truce sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga inaasahang pag-uusapan ang issue sa Iran, Taiwan, artificial intelligence, nuclear weapons at pagpapalawig ng kasunduan sa rare earth minerals. Nananatili ang tensyon sa relasyon ng US at China matapos ang matinding trade war. Hataw Balita ngayon. Nasunog habang lumalapag sa Kathmandu Airport ang eroplano ng Turkish Airlines na may sakay na 277 pasahero at 11 crew members. Ayon sa mga otoridad sa Nepal, nagkaroon umano ng spark sa right landing gear ng eroplano dahilan upang magliyab ito habang naglalanding. Ligtas namang nailikas ang lahat ng sakay at wala umanong naiulat na nasaktan sa insidente. Pansamantala ring isinara ang runway ng paliparan ng halos 2 oras habang isinasagawa ang rescue at investigasyon. Hataw Balita ngayon. Naghain ng not guilty plea si Cole Thomas Allen kaugnay ng pamamaril sa White House Correspondents Association dinner sa Washington DC noong nakaraang buwan. Kinasuhan si Allen ng federal gun crimes at tangkang pagpaslang kay US President Donald Trump. Ayon sa mga prosecutor, tumakbo ang suspect lampas sa metal detector habang may hawak na shotgun bago nagpapatok malapit sa security checkpoint. Natagpuan din umano sa kaniyang hotel room ang mga armas, bala, kutsilyo at iba pang kagamitan bago ang insidente. Agad siyang napigilan ng mga ahente ng US Secret Service bago makarating sa ballroom kung saan ginaganap ang pagtitipon. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang pag-alis ng daan-daang polis mula sa New Zealand patungong Australia dahil sa mas malaking sahod, incentives at benepisyong iniaalok ng mga police force doon. Ayon sa mga opisyal, hindi na kayang tapatan ng New Zealand ang mga alok ng Australia kaya wala silang magagawa sa pagliit ng bilang ng mga law enforcer sa bansa. May umataw na balita si Early Briones. Lumabas sa Official Information Act o OIA data na 144 New Zealand police officers ang lumipat sa Australia sa nakalipas na taon. Mula January 2025 hanggang March ngayong 2026, umaabot naman sa 268 vetting requests ang ginawa ng mga Australian Police Force para sa mga Kiwi officers. Pinakamarami ang Queensland na may 97 requests. Sinundan ng Western Australia, Victoria at New South Wales.
Pero pinakamabilis ang pagtaas ng recruitment sa Northern Territory, kung saan umaabot sa 91 ang mga request sa loob ng isang taon. Isa sa mga dahilan ng paglipat ng mga pulis ay ang malaking pagkakaiba sa sahod. Sa New Zealand, umaabot sa halos 95,000 New Zealand dollars ang sahod ng isang pulis. Ngunit sa Australia, maaaring lumampas sa 160,000 New Zealand dollars o halos 5.8 million pesos ang kabuuang package kasama ang mga incentive. Aminado si New Zealand Police Commissioner Richard Chambers na hindi nila kayang tapatan ang mga alok ng Australia. Dagdag pa niya, patuloy ring tumatanda ang workforce ng New Zealand Police habang mas mabagal ang pagpasok ng mga bagong recruits. Ayon naman sa Police Association, may mga pulis na rin umanong naghihirap dahil sa mataas na cost of living. Sa kasalukuyan, patuloy na naghahanap ng paraan ng New Zealand Police upang mapanatili ang kanilang mga miyembro sa kabila ng mas magandang oportunidad sa Australia. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Sa gitna ng mga hamon at tensyon na kinakaharap ng mundo, sa kasalukuyan patuloy na pinagtitibay ng Pilipinas at Australia ang 80 taon na matatag na pagkakaibigan at diplomatiko nitong ugnayan. Bilang bahagi ng paggunita sa mahalagang milestone na ito, ininaraos sa Perth, Western Australia ang serye ng mga pagdiriwang kabilang ang Philippine Fiesta Perth at isang gala night bilang simbolo ng patuloy na pagkakaisa, pagtutulungan at paggalang sa pagitan ng dalawang bansa. Si Marvy Delfin, humahataw! Sa loob ng 80 taon, naging matatag ang samahan ng Pilipinas at Australia sa larangan ng diplomasya, kalakalan at edukasyon. Mula pa noong mga unang panahon ng paglipat ng mga Pilipino sa Australia, naging mahalaga na ang papel ng mga kababayan sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Sa kasalukuyan, patuloy na lumalaki ang Filipino community sa Western Australia na may mahalagang ambag sa mga industriya tulad ng healthcare, education, resources, hospitality at maliliit na negosyo. Ayon sa mga opisyal, malaki ang nagiging kontribusyon ng mga Pilipino hindi lamang sa ekonomiya, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng multicultural community sa Australia. In the presentation, the Filipino community has a very long history in Australia dating back to the 1800s. Fast forward to today, where our state is fortunate to be home to a very vibrant Filipino community. According to the latest census, nearly 50,000 people in Western Australia reported they had Filipino ancestry. That is extraordinary. In addition to that, Tagalog is among one of the top 10 languages spoken at home in this state. The contributions of the Filipino community to Western Australia are very much valued, appreciated and admired by the government. Bilang paggunita sa makasaysayang anibersaryo, inilunsad ang serye ng mga aktibidad sa Perth na pinangunahan ng tanggapan ng Honorary Consul to Western Australia na si Melissa Delisay Aguasa, kasama ang mga community leaders at mga volunteers. Isa sa mga tampok na aktibidad ang Philippine Fiesta Perth na itinuturing na pinakamalaking pagdiriwang ng kulturang Pilipino sa Western Australia. Kinanap ito sa Forest Place kung saan dinagsa ng mga Pilipino at ibang lahi ang makukulay na presentasyon ng kulturang Pilipino. Tampok sa pagdiriwang ang mga cultural dance performance, live entertainment, musical numbers at mga produktong gawang Pilipino. Naging patok din ang iba't ibang pagkaing Pilipino tulad ng adobo, lechon, halo-halo at iba pang Pinoy favorites na tinangkilik ng mga dumalo. Marami rin ang nakilahok sa mga community exhibits na nagpakita ng talento, sining at kasaysayan ng mga Pilipino sa Australia. Ipinakita rin sa pagdiriwang ang diwa ng bayanihan habang nagtutulungan ang mga organisasyon, sponsors, volunteers at local businesses para maging matagumpay ang pagdiriwang. Nagpatuloy naman ang selebrasyon sa pamamagitan ng isang gala night sa Crown Towers nitong May 10.
Sa ilalim ng temang Two Shores, One Journey, binigyang pugay sa pagtitipon ang matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Australia. Our theme, Two Shores, One Journey, beautifully captures the essence of that relationship. Two nations separated by sea, two cultures shaped by different histories, yet one journey built on friendship, respect, and a shared vision for the future. And tonight we honor that journey. Dumalo sa Galanite ang mga diplomats, government officials, community leaders, business partners at mga kababayang Pilipino sa Australia. Layunin ng pagtitipon na bigyang pagkilala ang mga taong nag-aambag sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa sa loob ng maraming taon. I think coming together and culminating what we are known best is actually very joyful for everyone, and of course giving generosity with our time and giving importance to our community as well. Ayon naman sa mga negosyante at professionals sa Australia, malaki rin ang naging papel ng mga Pilipino sa pagpapaunlad ng iba't ibang sektor sa bansa. Kabilang dito ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa legal services, healthcare, engineering, education at business industries. As immigration lawyers working in this space, Filipinos are a huge part of the community in which we work. They're the colleagues that we work with, they're the clients we work with, and so we love being part of this celebration. 80 years is an enormous amount of time, and at a time when the world is, friendships between countries are valued more than ever now. 80 years is a huge achievement. Samantala, noong May 5 ay ininunsad din sa Parliament House sa Perth ang Parliamentary Friends of the Philippines. Layunin nito na mas mapalakas pa ang kooperasyon ng Western Australia at Pilipinas sa mga larangan ng trade, education, resources at energy transition. Dumalo rin sa pagtitipon si Philippine Ambassador to Australia Antonio Morales na nagpasalamat sa patuloy na pagpapalalim ng relasyon ng dalawang bansa. Today, our partnership is wide-ranging, practical, and forward-looking. Trade between our countries continue to grow, and more importantly, the focus of this cooperation is increasingly aligned with the priorities of our time. Sa pamamagitan ng kultura at pagtutulungan, patuloy na lumalakas ang pagkakaibigang nagdurugtong sa Pilipinas at Australia na nagbibigay pag-asa at inspirasyon sa gitna ng mga hamon ng kasalukuyang panahon. Marmy Delfin, humahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat, James. At wag po kayong bibitiw, patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Oras alas 5:38 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Matapos ang botohan sa mababang kapulungan ng Kongreso, isusunod na ang pag-aakyat ng articles of impeachment sa Senado para masimulan na ang trial nito. Subalit kinwestiyon ng ilang mambabatas ang timing ng nangyaring palit liderato sa Senado sa mismong araw ng botohan ng impeachment sa Kamara. May humahataw na balita si Ivana Alvarez. Sa pangalawang pagkakataon ay muling na-impeach si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Sa final tally kahapon na 257-25-9, mayorya ang pabor na i-transmit ang resolusyong lakip ang Articles of Impeachment papuntang Senado upang formal nang masimulan ang paglilitis laban sa bise. Matapos ipaliwanag ng ilang mga kongresista ang kanilang boto, naghain ng mosyon si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na ihanda na ng House Secretary General ang transmittal nito paakyat ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate. Oras na mai-transmit ito sa Senado, bibigyan ng kopya ng mga naturang dokumento ang mga respondent, complainant at mga legal counsel ng parehong panig. Pagbobotohan rin sa plenaryo ng Kamara kung sino-sino ang 11 kongresista na bubuo ng House Prosecution Team sa isasagawang impeachment trial. Samantala, habang isinasagawa ang plenary session sa Batasang Pambansa, ay nagpalit naman ng liderato ang Senado mula kay Senator Tito Soto III papunta kay Senator Alan Peter Cayetano. Sa explanation of vote ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, sinabi nito na hindi dapat mapigilan ng mga nangyari ang impeachment trial ni VP Sara. Hindi tayo dapat matinag sa nangyaring Senate coup. Hindi tayo magpapasindak sa mga bababatas sa supporter ni VP Sara na bigla na lang magpapakita at magtatantrum sa plenary. Pare-pareho silang managot. Ayon kay House Justice Member at Akbayan Party List Representative Chel Jokno, mahigpit na babantayan ng publiko ang proseso ng impeachment. Anya, ayon sa saligang batas, kahit sino pa ang umupong leader ng Senado, kailangan itong mag-convene bilang impeachment court oras na mai-transmit ang articles of impeachment. Ang Makabayan Bloc naman, mariing kinondena ang timing ng pagpapalit ng Senate leadership, kasabay ng botohan sa impeachment sa Kamara. Anila, kalkuladong political intervention ang nangyari upang protektahan ang mga makapangyarihan at makaiwas sa pananagutan. Samantala sa kasaysayan ng mga nangyaring impeachment sa Pilipinas, si VP Duterte pa lamang ang 2 beses na na-impeach ng Kamara. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Handa ang legal team ni Vice President Sara Duterte na ipagtanggol ito sa impeachment court. Sa inilabas na pahayag ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, sinabi nito na sa kabila ng isinampa nilang apela sa Supreme Court na kumukwestiyon sa proseso, tungkulin pa rin nila na depensahan ang pangalawang Pangulo. Gayunman naniniwala sila na nasa prosekusyon pa rin ang bigat upang patunayan ang mga aligasyon laban sa Vice-Presidente. Hataw Balita Ngayon. Nahalal bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, kapalit ni Senator Vicente Tito Soto III. 13 senador ang bumoto pabor kay Cayetano habang siya naman ang sa dating Senate President at 2 ang nag-abstain. Bago ang botohan, naghain ng manifestation si Cayetano hinggil sa planong leadership change bago isinunod ni Senator Amy Marcos ang nominasyon sa kanya bilang bagong Senate President. Bago magsimula ang sesyon, itinanggi ni Cayetano na may kaugnayan sa planong pagpapatigil ng impeachment ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Matatanda ang ilang buwang ding umuugong ang planong kudida laban kay Soto kasabay ng investigasyon ng Senado sa umano'y anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change. With that, Mr. President, may I move, therefore, to nominate Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President. With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Session suspended. Samantala, nanumpa na bilang Senate Pro Tempore si Senator Loren Legarda, kapalit ni Senator Panfilo Ping Lacson. Hataw Balita Ngayon. Naniniwala si dating Senate President Vicente Tito Soto III na posibleng may kaugnayan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang nangyaring pagpapalit sa liderato ng Senado.
Ayon kay Soto, kung nanatili siyang Senate President ay agad niyang i-convene ang impeachment court sakaling maipadala ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment. Tiniyak naman ni Soto na igigiit pa rin nila ang pagsunod sa konstitusyon kahit hindi na siya ang namumuno sa Senado. Sinabi rin niyang nakakahiya sa taong bayan kung hindi matutuloy ang pagko-convene ng impeachment court kapag dumating na sa Senado ang reklamo laban sa Vice-Presidente. Is this because of the impeachment, sir? Yung nangyaring palitan ng liderato? Yeah, probably. Probably. That's a very strong possibility. Because if I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. Hataw Balita ngayon. Samantala, kinumpirma at isinapubliko na ng International Criminal Court ang inisyu nitong arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. November 2025 pa naging maugong ang mga balita hinggil sa paglalabas umano ng ICC ng arrest warrant laban kay Senator Bato na sinasabing naging dahilan ng matagal nitong hindi pagpapakita sa Senado. May hataw na balita si Dante Amento. Formal nang iniutos ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 kagabi. Oras dito sa Pilipinas ang pagbabago ng klasifikasyon ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa pagiging secret tungo sa pagiging public. Ang nasabing warrant ay orihinal na inisyu noong November 6, 2025 ngunit pinanatiling confidential o under seal sa loob ng ilang buwan bilang pagtugon sa hiling ng prosekusyon. Noong Sabado lang, sinabi ni ICC spokesperson Orian Maye na walang arrest warrant na inilabas kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumento ng korte, naging basihan ng paunang paglilihim ang matinding panganib sa kaligtasan ng mga biktima at mga saksi. Gayon din ang umano'y tangka ng mambabatas na makialam sa investigasyon. Napagdesisyonan ng chamber na i-reclassify o gawing public ang dokumento upang mapadali ang pag-aresto at pagsuko kay De La Rosa sa jurisdiksyon ng korte. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, maaari nang makipag-ugnayan ang registry ng ICC sa iba't ibang bansa at pandaigdigang organisasyon para sa koordinasyon ng kanyang paghuli at transit patungong The Hague. Samantala, kiniwestiyon naman ng mambabatas ang ginawa kahapon ni dating Senador Antonio Trillanes bakit siya ang may hawak ng warrant na wala naman siyang otoridad na gawin ito. Sa huli, humingi ng suporta si De La Rosa sa publiko. Sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas lang nakataya dito, soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pakikibaka dito dahil hindi po ito biro. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Nagkaroon ng tensyon sa Senado matapos magpakita ng personal sa sesyon kahapon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dumating sa Senado mga operatiba ng National Bureau of Investigation na agad sinundan ang kanyang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. May mahataw na balita si Jed Deresida. Matapos ang halos 6 na buwang hindi pagpapakita sa Senado, sorpresang pumasok ng personal kahapon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa kanyang pagdating, naging maaksyon ang mga tagpo matapos niyang abutan na nakaabang sa kanya sa Senado. Ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa isang CCTV footage, makikita na nagtatatakbo paakyat ng hagdanan ang senador mula sa mga taga-NBI. Pasok ko dito sa baba, may nakaabang na ng mga NBI, mga kasibilyan. Pinarat ako at ayaw ako pakyatin. So nakipag-wrestling ko sa kanila kasi dipigilan ako eh. Kaya natawagan na dito. So nakipag-wrestling ko sa kanila para makapasok ako dito. Bakit daw po nila kayo hinaharang? I don't know. Makaayon na ako makabuto para hindi mapalitan ang liderato ng Senado. So nagagalit? Ano pa bang ibang purpose doon? Bakit po nila hinarang? Walang paliwanag sa inyo.
paliwanag ka pa, hingi ka pa ng paliwanag na wrestling na kayo, takbuhan na kayo. Paliwanag pa. So yung sa... Akyat. Ang isip ko doon is not to whatever, i-counter sila. Isip ko lang makapasok dito para makabuto. Ilang sandali pa ay dumating din si dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang NBI para ihain kay Senator De La Rosa ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Tignan natin yung tapang niya. Sir, is this an ICC warrant? Yes, ICC warrant. Andito lang naman ako dahil sinabi niya, ni-request niya na samahan ko yung pagka-aresto. Dito ako may na-aresto. Nagkaroon ng komosyon sa Senado kung saan kinailangan i-lockdown ang buong gusali. Kalaunan ay nagpasya ang liderato ng Senado na isailalim sa protective custody si Senator De La Rosa. Dahil sa tensyon, nagkaroon ng mahabang pag-uusap sina Senate President Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag. Sa huli, sinabi ni Director Matibag na hindi nila aarestuhin si Senator Bato habang ito ay nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Sinabi pa ng NBI Director na bagamat may warrant mula sa ICC, inirerespeto nila ang Senado bilang kanilang co-equal branch. Yung ICC warrant, it's there already, and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under custody. So kami naman on the executive side, we respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, magdatoka naman yung invitation nila. So the Senate will be ready to present Senator Bato. Dahil they're already put in the custody of the Senate, so we will recognize that. And we'll just hope that when it's needed, Senator Bato will be available also to answer. Kinumpirma naman ni Senate President Cayetano ang impormasyong ito. Umapila rin aniya siya sa NBI na mag-apply ng warrant sa Korte sa Pilipinas at pairali ng due process na naaayon sa ating batas. We will see what the rest of government says. But ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, not weaken. Kinondena naman ng ilang senador ang nangyari sa kasamahan nilang si Senator De La Rosa, maging sa isang miyembro ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Ayon kay Senator Amy Marcos, sangkatutak na kabastusan ang ginawa ng NBI sa Senado kahapon. Abay, ang pagkaalam ko, kinakailangan yung ICC magsasabi sa Interpol, ang Philippine counterpart ng Interpol, yung Philippine Council for Transnational Crime, yung PCTC. Hindi naman PCTC to NBI to At saka higit sa lahat, kinakailangan pumunta muna sa korte na Pilipino. Para for enforcement of foreign judgment, kailangan sila kumuha ng warrant. Asan yung warrant nilang Pinoy? Sa mong na yung stand-off. Ngayon ko sa kanila. So ibig sabihin, Sorry, ako ang talagang bastusan na to, sangkatutak na bastusan, sinugod na yung Senate, sinakta ng isang senador, duguan si Senator Bato, kailaking tao, talagang dinamba, rinesling, andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, binugbog naman yung ating security isa. Ano ba naman to? Tama ba to? Konting respeto naman. Tinuligsari ni Senator Robin Padilla ang ginawa ng NBI kay Senator Bato at iginiit na hindi ito makatwiran. Ako, labag sa batas yung ginagawa nila. Kaya ako, medyo masakit sa akin yung nakikita ko. Pero siyempre, sinahayaan natin magdesisyon yung Senate President. Samantala, hindi naman katanggap-tanggap para kay Senate President Cayetano ang ginawa ring pambubugbog umano ng taga-NBI sa isang miyembro ng OSAA matapos nitong pigilan sila na makalabas ng Senado dahil sa ipinatutupad na lockdown. Unacceptable yung nangyari. Kayo ang witness. Kanina ko pa sinasabi
sinabi, ibaba yung temperature, i-diffuse natin. Pero kita mo ang ginawa ng ahente ng NBI palabas, ginulpi pa yung isang isa. So we have to put some logic in everything that's gonna happen. Pero hindi pwedeng unpunished yung ito. Hindi pwedeng sa police, sa BJMP, sa NBI, may mga ganyan ang utak. Utak masugulero ba na you don't use logic, you use your fist. Hindi pwede yun. Sa kabila ng gulong nangyari, tiniyak ng NBI na makikipag-ugnayan sila sa Department of Justice o DOJ at Philippine Center on Transnational Crime o PCTC, pati na rin sa Interpol, at kung sakaling may mga imbitasyon o kailangang ipaabot na mensahe, ay ipadadaan na nila ang mga ito sa tanggapan ng Senate President. Jedne Resina, humahataw sa Balita Ngayon. Tutol si Vice President Sara Duterte sa naging hakbang ng mga otoridad para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng pag-issue ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa senadora. Tumaas ang tensyon kagabi matapos pasukin ng ilang tauhan ng NBI ang Senado kasama ni dating Senador Antonio Trillanes para iserve sa senador ang warrant ng ICC. Pero para kay BP Sara, mali ito at hindi naaayon sa proseso. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, ang ganitong hakbang ay kagayaan niya ng ginawang paghuli sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon ay nakakulong na sa ICC Detention Facility sa The Hague sa The Netherlands. Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Hataw Balita Ngayon. Nagpalipas ng magdamag ang ilang mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa upang magbantay at manawagan na huwag arestuhin ang senador matapos na ilabas ng International Criminal Court ang arrest warrant laban sa mambabatas. Samantala, natagalan naman bago makapasok si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa Senado kung saan nagkabalyahan pa sa pagitan ng mga tauhan ng NBI at mga taga-Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Mula sa Pasay City, si Benedict Samson, humahataw live. Live report. Benedict, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa labas ng Senado? Kakaunti na lamang itong natira dito nga sa labas ng Senado ay sa kanilang pahayag ay may ilan sa kanila na babalik mamaya para pa rin magpakita ng suporta kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Napuno ng mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang labas ng tanggapan ng Senado kagabi. Napasugod ang mga ito sa Senado matapos ang tanggang pag-aresto kahapon kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos siyang muling magpakita ng personal makalipas ang 6 na buwang pag-absent. NBI uwi na! NBI uwi na! Sigaw ng mga taga-suporta ng senador, hindi na nila papayagan na maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan inaresto ito ng mga otoridad at agad na idinerecho sa ICC sa The Netherlands. Isa si Rowena Garabiles sa mga napasugod sa Senado kagabi. Mula sa Tansa, Cavite, agad siyang bumiyahe patungo sa Pasay City para ipakita ang buong pagsuporta kay Senator Bato. Kasi po, para sa Pilipinas, nangangamba po kami na yung nangyayari kay Duterte na dating Pangulo ng Pilipinas, mangyayari ulit. Ang malaman namin na ganun nangyayari, hinabol siya, nagsugatan siya. So nag-decide kami kasi may grupo kami ng DRS, Duterte supporters. Ayon kay Atty. Jimmy Bondok na siyang tumatayong legal counsel ni Senator Bato, nararapat na sundin ng mga law enforcement personnel ang rule of law. Please exercise maximum tolerance. Please exercise restraint because they have to realize that this is very politically charged
This is going to have an impact on our nation and the trust and the confidence of the Filipino people in our enforcement procedures. At sana maalala din po nila na si Senator Bato, ngayon pong matagal na nilang pinananawagan na pumasok, ay pumasok na dutifully and fully aware of the changing circumstances in the Senate. Kahapon, nagpatupad ng emergency lockdown ang Senado. Ipinagbawal ang paglabas-pasok ng mga tao sa Senado. Kaya naman ang dumating ang dagdag na puwersa mula sa NBI ay hindi na sila pinayagan na makapasok sa loob. Pasado alas 7 kagabi nang muling subukan ni NBI Director Melvin Matibag na makapasok sa loob ng Senado. Ngunit natagalan pa bago siya papasukin sa loob. Meron na nga development sa loob, diba? May warrant. Tapos ngayon, nagpasa ng resolution yung Senado that they will put Senator Trillanes under their custody, diba? So kung may ganun, mag-uusap ka kami, kaya ako papasok. Pero habang naghihintay, bahagyang uminit ang ulo ni Director Matibag matapos siyang murahin ng ilang taga-suporta ni Senator Bato. Nang papasok na sa loob ng Senado si Matibag, nagkabalyahan ang mga tauhan ng OSA at mga tauhan ng NBI. Bandang alas 9 naman kagabi nang isa-isang maglabasan sa loob ng compound ng Senado ang mga sasakyan ng NBI nang bigong makuha si Senator Bato. Dumating din kagabi ang dating kongresista na si Mike Defensor na kilalang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa dating mambabatas, nararapat anya na manatili muna sa loob ng Senate compound si Senator Bato. Kasi sa ngayon, 'di ba, ang protection niya, ang protective custody niya ay sa Senado, sa Sergeant at Arms. So sa ngayon, hangga't hindi pa malinaw, I would assume na mayroong mga legal na hakbangin si Senator De La Rosa pumupunta sa Korte Suprema. Habat hindi pa malinaw, kailangan muna niyang kunin o maayos muna niya yung proteksyon ng Senado. Yun muna yung sa ngayon na sitwasyon niya. Ngayon, pag nagklaro na ng Supreme Court at sinabi niyang you have to go through the process, you have to go through a local court, then that is the only time na pwede na siyang talagang malayang makalabas. Dagdag pa ni Defensor, nararapat na magsagawa ng investigasyon ng Senado patungkol sa tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Kailangan imbestigahan ng Senado. Bakit nandiyan ang NBI? Bakit si Senator Trillanes ang dala? Ano ba yung warrant of arrest na yon? Dapat yan makita at dapat malaman. Kasi yung ginawa nila kay Senator Bato hindi simpleng bagay. Yung senador para bang ni-wrestling pa niya, tapos hinabol nila, parang hindi naman ata maganda yon. Matapos ang komosyon, nagdiwang ang mga taga-suporta ni Senator De La Rosa kung saan nakausap pa nila ito sa pamamagitan ng isang video conference. Maraming salamat at nandiyan kayo para sumuporta sa akin. Samantala, wala namang naiulat na untoward incident ang Southern Police District sa kabila ng nangyaring rally sa tapat ng gate ng Senado. Although kanina pinipigalan namin pumasok yung sasakyan nila kasi baka iharang doon sa daanan. Napag-uusapan naman dito na sila sa gilid. Medyo tahimik yung mga rallyista natin dito. Yun lang. Nilabas lang nila yung hinain. Bernard, sa mga naunang pahayag, sinabi nga na magpapalipas muna ng gabi sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada. Ito nga ang si Senator Bato. Pero sa pagbisita kanina ni dating kongresista na si Mike Defensor ay wala itong ibinigay na detalye sa tanong na yan. At sa kanina napansin din natin na may ilang mga sasakyan na pumapasok dito sa Senado. Pero dahil patuloy ito nga ipinatutupad ng mahigpit na seguridad ay dumadaan muna sila sa screening bago nga papasukin sa loob. At yan muna ang ating mga humahataw na balita mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Bernard. Nabanggit mo yung mahigpit na seguridad, Benedict, dyan sa Senado. Napansin mo ba kung nadagdagan yung mga nagbabantay dyan sa Senado ngayon? Bernard, dito sa ating nakita kanina, yung bilang ng security guard dito sa harap ay halos kasing dami lang din nung naobserbahan natin kahapon. Pero dito naman sa aking kaliwa, hindi lang natin maipapanig, nandito naman yung mga tauhan naman mula sa Philippine National Police.
Yung presensya ng PNP dyan, Benedict, natanong mo ba kung bakit nandyan sila? At mga gaano karami ba? Kagabi pa ba sila dyan? Bernard, nung kasagsagan na maraming mga nagrarally ay marami ring mga tauhan ng Philippine National Police, pero sa ngayon wala lang tayo eksaktong bilang pa, pero merong mga dalawang sasakyan ng PNP na naka-standby nga dito sa harapan ng Senado. Bernard. Ayun, siguro yan na magbantay, ma-maintain yung kapayapaan sa lugar. Panghuli na lang, Benedict, yung mga nakausap mo, mga supporters ni Senator Ronald Bato de la Rosa, yan ba babalikan pa mamaya at hanggang ngayong araw ba o may balak ba sila na hanggang nasa kustodiya ng Senado si Senator Bato de la Rosa ay magpapabalik-balik silang magbabantay dyan? Bernard, dahil nga ayaw nilang maulit yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayan, nangako sila na tiniyak nila na magbibigay sila ng pagsuporta dito nga kay Senator Bato, at hindi lang natin matiyak na kung hanggang kailan mananatili dito nga sa loob ng Senado ang Senador. Bernard. Maraming salamat, Benedict Samson, live mula sa Senate of the Philippines dyan sa Pasay City. Hataw Balita ngayon. Ibinalik na ng Senado sa National Bureau of Investigation ang kustodiya ng mga tauhan nitong kasama sa mga humabol kay Senator Ronald Bato de la Rosa kahapon. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, nagkasundo sila na i-release ang mga ito kaysa magsiksikan sa Senado. Isa sa ilalim na lang ito sa custody ni NBI Director Melvin Matibag, ngunit hindi pa rin sila papayagan na umuwi. Nangako rin umano ang NBI chief na iimbestigahan ang mga naturang agents. Kasi may promotion na nangyari. So, some of our agents were put in contempt. So, they're in contempt. But the Senate President agreed that he will be under, all those NBI who is in contempt will be under custody. And we will have a change of have on pack-finding and magkakaroon kami na exchange ng pack-finding. Anong mangyayari? So, they're still in contempt but they will be placed under my custody. Under the custody of the NBI. So, we'll do our own pack-finding. May pack-finding din yung Senate. Hataw Balita ngayon. Nothing as unusual. Ito ang paglalarawan ng Philippine Air Force nang tanungin kung kamusta ang sitwasyon sa Villamor Air Base. Kasunod ito ng mga espekulasyong aarestuhin na si Senator Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng warrant na mula sa International Criminal Court. Sa isang panayam, sinabi ni Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Vasco na wala namang hindi pangkaraniwang nangyayari sa naturang paliparan. March 2025 nang dalhin sa Villamor Air Base si dating Pangulong Rodrigo Duterte at isakay sa isang pribadong eroplano para dalhin sa The Hague, Netherlands. Hataw Balita ngayon. Pinagbigyan ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang request ni Attorney Nicholas Kaufman na mag-withdraw bilang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, base na rin ito sa kahilingan mismo ni FPRRD kasunod ng pagtalaga niya ng bagong abogado na hahawak sa kaso at kakatawan sa kanya sa susunod na status conference sa May 27. Kampante naman ng chamber na hindi magdudulot ng problema ang transition na ito sa legal team ng dating Pangulo. Sa ngayon ay hindi muna ipinaalam ang pagkakakilanlan ng bagong abogado. Hataw Balita ngayon. Nagsampa ng reklamong cyber libel sa National Bureau of Investigation si dating Quezon City Representative Marvin Rillo laban kay Peanut Gallery Media Network anchor na si Camille Jensen o CJ Hiro. Samantala, hindi naman nakadalo ng personal sa tanggapan ng NBI si Hiro. Si Benedict Samson humahataw. Nagtungo kahapon sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si dating Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo upang magsampa ng reklamong cyber libel laban sa anchor ng Peanut Gallery Media Network na si Camille Jensen o CJ Hiro. Inireklamo ni Rillo ang ani ay mga paninira sa kanya ng PGMN News anchor.
Dahil yung allegations niya sa akin, sinagot lahat ng DPWH. Kaya nga walang kaso nakafile sa akin eh. And now, I demand justice, di ba? So, ako naman I believe in our courts, I believe in our justice system, and the truth will come out. Paniwala naman ng dating mambabatas, nagagamit lang umano ang naturang media network ng kanilang kalaban sa politika. So, ang trabaho talaga nito, humawak ng politiko. Nakapagtago lang sila sa isang network na PGMN na ginagamit nila. So ngayon, na-expose sila, sana naman matigil na yung ganito dahil kawawa din naman yung mga binibiktima nila. Samantala, kahapon ay hindi nakadalo ng personal si CJ Hero sa patawag ng NBI. Ngunit dumating naman ang legal counsel nito na si Attorney Lian Kakapit kung saan sinabi nito na nasa out of town si Hero. Dagdag pa ng legal counsel ng PGMN News Anchor na hindi ito nagtatago at nakahanda na dumalo sa susunod na patawag ng NBI. I will represent her. Wala po kong nasabi sa akin ng kliyente ko na natanggap ni Attorney Piñol yung sampina. So, personally, wala pong natatanggap na dokumento ang kliyente ko. Kaya nga po ako nandito to request. Hindi totoo yun. Hindi siya nagtatago. Wala siyang dapat tatago. Kaya nga ako niya pinapunta dito para i-represent siya. In good faith siya na pumunta dito sa NBI. Nitong Lunes ay ipinost na sa social media account ng PGMN ang umano'y kontrobersyal na video na kung saan inilahad nito ang mga umano'y korupsyon na kinasasangkutan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, may nadiskubre rin silang pagkakaiba sa video na inilabas sa PGMN social media account at sa teaser na ipinadala sa dating House Speaker. Mas mahihirapan sila dito kasi lalabas dito, plinano nila eh. Ibig sabihin, may nakaredy silang pampalabas na buo. Bakit may ginawa kang teaser na yun yung pinadala mo sa grupo nila speaker para mag-demand ng extortion money? Kaugnay nito ay nakahanda naman ng NBI na magpadala ng panibagong subpoena para kay CJ Hero. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na naglabas na ang Interpol ng Red Notice laban kina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, Charlie Atong Ang at former Police Colonel Rafael Dumlao III. Ayon kay Remulla, nadidismaya na siya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin natutunto ng mga otoridad ang tatlong high-profile fugitives sa kabila ng lawak ng puwersa ng pulisya. Hinamon din niya ang mahigit 200,000 na miyembro ng Philippine National Police na paigtingin pa ang operasyon para mahanap ang tatlong wanted na personalidad. Si Bantag ay naharap sa kasong pagpatay sa broadcaster na si Percival Mabasa noong 2022. Si Dumlao naman ay tinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju noong 2016, habang si Atong Ang ay iniugnay sa pagkawala ng mahigit 30 sabongeros. Kumpiyansa naman si Remulla na mas lalawak ang pagtugi sa tatlo ngayong may red notice na mula sa Interpol at posibleng makatulong na rin ang foreign authorities sa paghahanap sa kanila. Medyo binolja ko na yung mga pulis natin. Sabi ko, 200,000 kayo. Alam naman di nyo kaya hanapin na 3 tao lang, di ba? Galingan nyo na. Di ba? Ayun ang may exact words. Galingan nyo na. 200,000 kayo, totoo kalaban nyo, di nyo magawa. Di ba? Gawin nyo na. So ngayon, mas na-intensify ang drive nila para mahanap sila. Hataw Balita ngayon! Na-recover na ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang 10 sasakyan na sangkot sa rentangay at benta scheme. Ang naturang mga sasakyan ay nakuha sa 2 araw na magkasunod na operasyon sa Laguna at Batangas. May umahataw na balita si Lea Ilagan. Naibalik na sa mga may-ari ang 10 sasakyan na sangkot sa rentangay at benta scheme. Ito ay matapos ang 2 araw na operasyon ng PNP Highway Patrol Group sa Laguna at Batangas noong May 7 at May 8. Ayon kay PNP HPG Director, Police Brigadier General Romel Batangan, ang pagkaka-recover sa naturang mga sasakyan ay bunsod ng pinag-igting nilang kampanya laban sa carnapping
organized criminal activities, smuggling at road-related crimes. Base sa investigasyon ng HPG, kinukuha ng babaeng suspect ang tiwala ng mga may-ari ng sasakyan upang parentahan ito, ngunit kalaunan ay ibinibenta nang hindi nalalaman ng may-ari. Kinukuha niya po yung trust and confidence nitong mga actually kabarangay niya, kalugar niya. So ipinapasok po nila from rental and then sasapuhin niya at ito naman po yung kanyang ibebenta yung mga units. Kaya po ganyong naalarma yung mga registered owner natin. Sinabi pa ni Brigadier General Batangan na patuloy ang isinasagawang investigasyon ng HPG upang malaman kung gaano kalawak ang operasyon ng suspect. Actually, we're still in the process of investigation. Gaya nga ng aking utos dito sa RSP ng 4A, i-dig deeper pa natin kung hindi lang ito yung mga on-hand natin na na-recover. Titingnan pa natin, baka may mga naisala na previous and that is why good thing meron po tayong ganitong press con para hikayatin din natin yung mga nabiktima pa, particularly so yung mga taga Region 4A na nakapag-renta rin po ng mga sasakyan gaya na itong mga na-recover natin. 3 sasakyan ang na-recover sa Santa Cruz, Laguna, habang 6 naman ang natagpuan sa San Pascual, Batangas, habang 1 sasakyan naman ang kusang isinurrender ng nakabili nito. Patuloy naman ang isinasagawang follow-up operations ng mga otoridad para mahanap ang babaeng suspect at masampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 10883 or Anti-Carnapping Act of 2016 at estafa. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapunuan, 6:18 a.m. na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Regional News. Umabot na sa 6 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng Albay dahil sa pagsabog ng Bulkang Mayon. Samantala, hinahanapan na ng provincial government ng permanent relocation ang nasa 1,000 pamilya na nakatira sa loob ng danger zone. May hataw na balita si Lalaine Moreno. Mahigit 1,200 na ektarya ng sakahan ang naapektuhan ng matinding ashfall na ibinuga ng Bulkang Mayon sa Albay noong May 2. Sa initial assessment ng provincial government, umabot na sa halos 6 na milyong pisong halaga ng high-value crops ang tuluyang napinsala ng makapal na abo na ibinuga ng bulkan. Kabilang narito ang mga pananim na palay na nasa loob ng 6-kilometer danger zone. May ilang mga magsasaka ang pinipilit pa rin isalba ang kanilang mga pananim upang mapakinabangan. Ang initial report sa amin, pero hindi pa ito kompleto, 6 million. No? Kasi yung iba, hindi naman masyadong damage. So binilang namin na yun, pwede yung linisin lang through this tupad. Pero yung damage talaga na tingin namin, hindi na mapakinabangan is almost 6 million. So papasok dito yung mga high value crops. Ito ngayon ang pinag-aaralan namin. Bilang tulong sa mga naapektuhang magsasaka, mamamahagi ng financial assistance ang Albay Provincial Government sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD. Naglaan na ang ahensya ng nasa 65 million pesos na pondo para sa mahigit 6,000 at 400 mga magsasaka kung saan ang bawat isa ay target na bigyan ng 10,200 pesos. Bukod sa AICS, kasama rin sa programang ipatutupad ng DSWD ang tulong panganap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad para sa mga magsasaka. Nasa 20,000 mga magsasaka ang sinasabing hindi na muna makababalik sa kanilang panghanap buhay dahil sa nangyaring ashfall. Kaya naman sila ang target na mapagkalooban ng Cash for Work program. Samantala, hinahanapan na ng lokal na pamahalaan ng permanent relocation site ang natitira pang 1,000 residente na nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone mula sa Bulkang Mayon. Bagamat nasa mga evacuation centers na sila ngayon, hindi na sila pinapayagan pang makapasok sa permanent danger zone lalo't may banta ng lahar flow sa bahagi ng Daraga na kayang takpan ng isang barangay. We have only about 1,000 na lang, no?
and 3 local governments na lang, Tabaco City, Malilipot, and Camalik, no? Which is about 1,000. So sa ngayon, yung Tabaco hindi na namin papabalikin yun kasi natapos na namin yung permanent evacuation nila. Yung Malilipot, tapos na rin yung program na ng NHA, 600 units yun, sobra pa. So hindi na rin namin pababalikin. Yung Kamalig, meron na kaming lupa. Sa ngayon, ramdam na rin ang pagbaba ng mga turista sa probinsya, habang marami rin ang nagkakansela ng mga events sa mga hotel, kaya naman problemado na rin ang ilang mga negosyante sa Albay. Pero para sa mga nais pa rin masaksihan ang kakaibang ganda ng Bulkang Mayon, mayroon pa rin sila mga designated view deck kung saan ligtas na panoorin ang kamakamanghang ganda ng nag-aalborotong bulkan. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Binuksan na ang bagong acute stroke unit sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa lalawigan ng Albay na layong makapagbigay ng libreng serbisyo medikal at pangangalaga partikular na sa mga stroke patients. May hataw na balita si Venus Palles. Nakahanda ng magbigay ng libreng serbisyo medikal ang bagong bukas na acute stroke unit sa Bicol Regional Hospital and Medical Center or BRHMC sa lalawigan ng Albay. Ayon kay Dr. Eric Raymond Raburar, ang Medical Director ng BRHMC, malaking tulong ang pagbubukas ng pasilidad na ito upang magamot ang mga taong nai-stroke na isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkaparalisa o kung minsan ay nauuwi sa pagkamatay ng isang pasyente. The opening of this unit marks a massive leap forward in our capacity to treat one of the leading causes of disability and death in our country. Ayon sa pamunuan ng BRHMC, maaaring makapagpagamot sa kanilang acute stroke unit ang sinuman lalo na ang mga mahihirap na Bicolano dahil libre ang serbisyo ng health facility sa ilalim ng zero balance billing ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. So, alam niyo na, pag nagkakasakit, napakasakit sa ulo niya, napakamahal, nandito po kami para tulungan po kayo at sabi nga ng ating presidente, zero balance billing po tayo. Ilan sa mga serbisyo nito ay ang 24/7 emergency stroke care, endovascular stroke intervention at clot busting medication administration. Bukod dito, may nakahanda rin silang brain attack team para sa agarang lunas ng pasyenteng nakaranas ng stroke. Kasama rin sa kanilang ipinagsiserbisyo ang pagtuturo hinggil sa karagdagang kaalaman sa pag-iwas sa sakit na ito. Samantala, nanawagan naman ang Department of Health Region 5 at iba pang mga health authorities sa mga Bicolano na agad ipagbigay alam sa kanila ang mga pasyente na prone sa banta ng stroke upang agad silang maagapan at maturuan na mga dapat na gawin upang hindi na ito lumala pa. Sana po yung partners natin ay magampanan din yung ini-expect nating contribution in order to prevent disability, death, and morbidity ng stroke. Venus Palles, humahataw sa Balita Ngayon. Tuluyan nang ipinasaraan ng pamahalaang lungsod ng Baguio ang Bayanihan Building matapos ideklarang hindi naligtas ang istruktura para sa mga nagtatrabaho at mga dumadaan sa lugar. May hataw na balita si Grace Doctolero. Kinumpirma ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pagpapasara sa Bayanihan Building dahil sobrang luma ng gusali at mapanganib na ito para sa mga tenant na umuukupa dito. Taong 1950s pa pagkatapos ng World War II na ipatayo ang Bayanihan Building. Isa ito sa itinuturing na pinakamatandang gusali na nananatili sa downtown ng Baguio City. Ayon kay Mayor Magalong, matagal nang inirekomenda ng mga structural engineer ang retrofitting sa nasabing gusali. Nauna nang binibigyan ng hanggang April 30, 2026 na extension ang mga tenant para lisanin ang Bayanihan Building. Ayon sa LGU, mayroong tinatayang nasa 100 ang umuupa sa gusali na karamihan ay pawang mga ukay-ukay o yung mga nagtitinda ng second hand na mga damit. Well, dyan kasi talagang kailangan ng i-close. Safety issue eh. Matagal na namin dapat close yan.
At mismo yung mga structural engineers ang nagsabi mismo na unsafe na talaga yan. So binigyan na lang namin sila ng extension until April 30. After that, wala na. Hindi na pwede. Kailangan talagang i-retrofit na yung lugar mo. Ayusin na talaga yan. Giit ni Mayor Magalong delikado na ang pananatili sa nasabing gusali dahil hindi na maayos ang kanyang structural integrity, kaya't dapat na itong isailalim sa retrofitting. Binigyang din rin nito ng pamahalang lungsod ang siyang mananagot sakaling mayroong mangyaring aksidente kapag hindi nila naaksyonan ang problema sa Bayanihan Building. Paliwanag ng alkalde, sa oras na matapos ang retrofitting o pagsasaayos sa structural integrity ng gusali, muli nilang papayagan ang mga tenant na bumalik dito. Kasi pag may nangyari, anytime soon may mga nangyari, sagutin ko yan. Sagutin ko yan. Alam ko na it's unsafe. Structurally unsafe siya. Na-compromise na yung structural integrity ng lugar niya kasi wala pa rin akong ginawa. Popular decision pa rin. Mali naman, di ba? Kaya kailangan talagang isara na yan at i-retrofit na yan. Repair na talaga yan. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Bago tayo magpaalam, narito ang mga balitang aabangan mamaya. Mga aabangang balita. Update hinggil sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte tutukan. Hataw balita ngayon. Development sa sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado, abangan. Hataw balita ngayon. At reaksyon ng Malacanang sa ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa at transmittal ng articles of impeachment sa Senado inaabangan. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Juan, Kapitulo 4, talatang 18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-12 sa buwan ng Mayo 2026. Ako po si Bernard Danis. Namiss natin si Ani. At sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito po sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po, good morning kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.